Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjurjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes sa alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Hello, mga buntag na sab, kaninyo tanan. Tibok probinsya sa Biliran, aniya na usab kita. Nining atong 30 minutos nga programa, serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kinautunta nga inyo kaming ubnan nining atong episode garon. Yes, sa ngalan ni Governor Gerard Roger Espina o sa atong PIO head, Attorney Ed Egano. Manang mayo na sa kami katahoran kaninyo adlaw karon nga Huwebes, November 21, 2024. Maayong buntag ka natong tanan. Hinatunta sundo ninyo ang atong episode karong buntaga. Good morning mga tigpaminaw nato, mga suki natong tigpaminaw ni atong programa. Kini po si Elizabeth Sana sa atong programa Serbisyong Totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Okay, so mangumusta lang tanong ay sa dili pa nato sugdan pag tukining atong mga hilisgutan karon. Ato lang mga mustahon ang atong mga kaigsunan kay usahay murag na lisang rabata di atong bagyo nga usa to Pipito. Pipito, yes. So, kumusta ka mong tanan nya? Mas may na lang ning lihis wala mo kuan dire ang bagyo diri sa atong dapit, pero at least bisan ba og niwan na safety na to ang atong mga kaigsunan. Correct. Tinood. Imong atong nakitaan Sir George ug Sir Eli ang abtik nga response sa atong mga local government units dinhi sa probinsya sa Biliran. Pagpreparar sa atong mga kaigsunan aron maproteksyonan sila sa katong bagyong Pipito, and thanks God nga milihis kini og wala makahatag og mga destruction sa atong probinsya. Tinood na ang atong yung buhaton na nagani announcement nga naay bagyo dunganan po natong pagampo nga unta tagaantag maayong panahon din na dili lamot kuan sa to, dili mo tama sa atong probinsya. Yes. So ang atong mga kaigsunan karon Sir George ug Eli murag kanang excited na sad sa umaabot nga holiday season kay buwan na karon sa Nobyembre, hapit na pila na lang kaadlaw, buwan na usab sa Disyembre. Holiday season. Pasko na Pasko. Yes. Kanya ang uman nanawat na sila. Ang atong pod. So ang atong hisgutan sa Sir George Sir Eli, before aton man gihisgutan nga nahuman ang atong mga bangka katong 150 units nga bangka, and in fact we are very thankful sa atong batanon nga Governor Gerard Roger Espina sa paghatag niya og higayon usab sa iyahang gi-assistaran sa mayor pa siya ang atong Naval Boat Makers Association nga maong naghimo ni adtong atong mga bangka nga gi-distribute ni adtong miaging adlaw siguro November 19 miaging adlaw. So gi-distribute sa atong batanon nga uban sa atong batanon nga governor, sa atong
representante sa atong kanang congressional office si BM Roslyn Espina Paras og sa Department of Labor and Employment nga gipanguluhan ni Sir Francisco Siguvia. So, lipay kayo ang atong mga fisher folks, no? Ang atong mga beneficiaries ni atong 150 ka mga bangka. Kaya Yes. nanagi sila magamit sa ilang ginagmay nga pagpanagat. Yes. Aside sa mga bangka, Sir George ug Sir Eli, doon na sad sila gihatag ang mga sewing machine o kanang equipment sa meat processing equipment. Kaning meat processing equipment gihatag kini ni atong grupo sa atong mga kaigsoonang biliranon nga nag-training atol sa last year's Nabigyan ng provincehood tulong ng lokal na celebration. So tungod dito silang training, gitagaan sila og livelihood kits sa atong batanon nga governor, connected with atong connect with the Department of Labor and Employment aron matagaan sila sa mga equipments. So dako na kakinigtabang Sir George ug Sir Eli sa ilahang panginabuhi. So, 22 ka buok ang nakadawat atong sewing machine o katong mga meat processing accessories. Yes, 20 kabok ang atong sewing machine sa meat processing usab doon na say na gipanghatag ang atong aside from 150 bangka. Kaning 150 bangka ang mga recipients ani is all over Biliran province. So, high speed to nga mga kuan. Sewing machine nga atong gipanghatag garon. Yes. So Halos gyud tanan nga sektor murag itabangan gyud sa atong batanong gobernador, ano. Actually during sa turnover na surprise gani ang atong kanang representante sa atong congressional office si BM Roslyn Espina Paras kay nagduo siya nga bangka lang ipanghatag and she was surprised nga dapat additional nga gipanghatag nga mga sewing machine o mga meat processing equipments and i-reloaded sa atong batanon nga governor iyang gidaig atong batanon nga governor nga kanang abtik gayon sa pagpanghatag niining mga livelihood assistance sa atong mga kaigsuonang biliranon. So, dugay-dugay na po to sila nga nagpaabot, pero at least naanagyod ning abot na yan. Mabot man yun basta isa. Tinod kay before sa mayor pa si Gerard imong nakitaan sad ang mga livelihood assistance nga iyang gipanghatag daghan sad ang kanang iyang natabangan in terms of livelihood programs. So atlog yung paningaon nga usap og mag-year-end, di lang po siguro kadto mo ipanghatag sa atong pinagabatanong gobyerno. Sige man. Pag yung moabot Padayon man ang unsay mga tabang unsay gikinahanglan sa atong mga kaigsuonan, padayon man ang iyang pagtabang. Padayon ang Actually, programa. dunay announcement ang Department of Labor and Employment during sa pag-distribute nato ni adtong mga equipments nga kung ila lang kining ayuhon nga kanang livelihood kits nga gihatag sa ila within 1 year, kung i-assess sa Department of Labor and Employment ang ilahang kanang assistance nga gihatag, kung maayo ang dagan, doon na sila add-on additional nga murag para pag yun magpalambo ang ilahang livelihood. kanang livelihood. Tagaan sila additional equipments nga gikinahanglan pag yun nila para ma-boost ang ilahang livelihood activities. Ang ato na pong kuanan siguro, Sir Jane, yung mga training karon no, na naman tayo nagsugod naman natong training no sa provincial government sa diri sa. Yes, actually doon na tayo mga livelihood trainings nga atong gi-connect sa TESDA. In fact, gi-post na sa atong batanon nga governor ang masonry og katong small engine repair, Mechanics. yes, og electrical installation and maintenance. In fact, ang masonry nag-start na kini dito sa Larasabal. Larasabal. Ang small engine hapit na mag-start
og ang atong electrical and installation and maintenance. Sa wa pa maka-avail niining mga trainings, daghan pa tang mga trainings nga umaabot, paaboton lang ninyo ang kanang mga posts, ang mga announcements sa atong batanon nga governor og sa Peso office sa atong Kapitolyo. So, kana nga training ang venue ana din hina sa ato. Yes, din nila sa ato kaning tulo ka training din hina nga ang venue ani. Kay disod manggod ang training kung didto sa Kabukgayan kay kung umu-avail man gani atong mga kaigsuunan mo adto pa sila dito, mag-rent pa sila og boarding houses mo in case gani nga dili sila mag-stay in dito, magpasahe pa sila. So mas mayo ang community-based nga training nga dinhi na nila giheld based ni sa programa sa TESDA kaning TESDA sa barangay, and later on most probably implement na gyud ni og tinudanay sa paspas nga implementation for next year. Niadto di ang Sir George after sa typhoon nga Christine. Oh yes, dunay assistance nga gihatag ato na ning gi-announce last program na nato, ang gihatag nga assistance sa atong batanon nga government atong mga local products. Gikan gyud sa mga farmers. Ato naman ang naisgutan dire nga mga produkto nato sa atong mga farmers, di ba? Yes, mga local products. So imong makitaan nga ang usa ka bato nakaigog duha ka mga langgam kay at the same time matabangan maka-distribute ka ngadto sa atong mga kaigsuunan nga naigo sa bagyo, and nakatabang sad ka sa mga local farmers o mga local producers dinhi sa atong probinsya sa biliran. So dako kayo kini og impact sa livelihood gihapon sa atong mga kaigsuunan kay may market naman sila sa ilang mga produkto dinhi sa probinsya sa biliran. Pinaagi sa pag-connect ni Gov Gerard ngadto sa ilaha, unya gipanghatag kini sa mga biktima sa bagyong Christine. Yeah, sigurado pag yun nga maka-income ang mga partners kay tinod ka na. Okay. Imo mang makita instead nga ang kwarta sa gobyerno muadto ngadto sa mga grocery, sa mga dagkong negosyante, mga tagiyag mga malls ug mga dagko nga convenience stores, mga dagko nga department stores, ngadto na lang kini muadto sa mga local farmers ug sa atong mga local producers dinhi sa atong probinsya sa biliran. So wana at least continue na ganing production sa atong. So ay ato makitaan gani sa atong screen gani ha, ang katong mga pictures nga nagpakita sa pag-distribute sa atong mga assistance during that time, pag-distribute ni Gov Gerard. So Sir George, murag na pictures ta sa PTV4? Sa PTV4. So atong paminaw ni ang news gikan sa PTV4 tungod kay na balita ta dito sa atong kauluhan. Yes, so atong proud kita nga ang atong ang programa sa atong batanon nga governor na feature kini sa PTV4 o nabalita kini, and daghan ang nakahatag usab og pagdaig nga ni ana move pagtabang sa atong mga local farmers, mga local producers sa probinsya sa biliran. So atong paminawon, atong tanawon nga dayo. Nabigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan ng biliran ang nasa mahigit 100 pamilya na naapektuhan ng bagyong Christine. Ang kanilang tulong ng lokal na pamahalaan ng biliran ang nasa mahigit 100 pamilya na naapektuhan ng bagyong Christine. Ang kanilang ipinamahagi. Sa halip na manufactured goods tulad ng sardinas at noodles, mga lokal na produkto naman ang natanggap ng 135 pamilyang biktima ni bagyong Christine mula sa lokal na pamahalaan ng biliran. Pasalamat kami sa tulong ni Gov sa mga nasiraan dito sa Tagumpay, San Camino, and nagbigay siya ng mga
tumpa, bigas, sari-sari lang. Malaking tulong na yun sa amin. Ito po yung natitira naming bahay, posting na lang po. Sana po ma-release po natin yung financial po na kailangan namin para po sa mga kapatid ko po kasi po nag-aaral pa po sila, may grade 11 po sa grade 12 po na senior high. Thank you po. Samantala, siniguro naman ni Governor Gerald Roger Espina na makatatanggap ng tulong pinansyal ang mga pamilyang nasira ang mga bahay dahil sa Bagyong Christine. Po lahat po ito, gigan po ito sa probinsya ng Biliran. May mga produkto na galing sa Naval, Kaibiran, Kabugayan, Maripipi, Kawayan, sa Almeria, Lapa, halo-halo po. Lahat ito po galing po sa ito kanila. Mula sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Rodrigo Victoria, Balitang Pambansa. Kanilang ipinamahagi mga lokal na produkto ng probinsya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rodrigo Victoria ng PIA Biliran. Maukad to, mga kaigsunan na ang balita sa PTV4, Sir George. So, katungin nga pang hitabo. Labi na sa atong nakita, no, na agi mga naguban nga mga balay, labi na gyud sa barangay sa barangay Santo Niño. Nagangyong namuguban nga balay niya itong Bagyong Santo Niño, Christine. Pero ipasaligan sila sa atong batanon nga governor. Nga hatagan gid sila og financial assistance para makamakod-bakod sila. Makabangon unya makabalik sila sa ilang makatukod sila o katong ilang mga naguba nga balay. Hinay-hinay. Yes, so at least nga gitabangan ang ni-respond dayon ang ato batanon nga governor sa panginahanglan sa atong mga kaigsunan. In fact, imong makitaan, Sir George, ang iyang tagline, pag-asa, pagtulong at pagmamalasakit. So makita nimo ang iyang response in case nga naay mga manginahanglan base kini sa iyang tagline, Sir George og Sir Eli. Para dali kayo makarecover, di ba? Kunya, mabalik sa normal na po ng pamumuhay at saka po nga tinood. livelihood nila. Yes. So ang atong kuan, Sir George og Sir Eli, ang ato usab in terms of livelihood trainings, dunay mga trainings ang atong OPAS, ang atong kaning Office of the Provincial kanang Agriculture Office. Doon natay mga training kani nga mga training, Sir George Eli, kanang dako kay kinigtabang sa itong mga farmers. Short term lang kini nga mga trainings pag himo og mga scientific nga pamaagi sa pagpananom, mga latest nga mga pamaagi sa atong pagpananom, ila kining gihimo sa UPAS, pinanguluhan sa atong OIC agriculturist si Sir Brian Sinangguti. So atong makitaan ang katong climate kaning Climate Smart Farm Business School nga naghimo og mga trainings. So siguro ang atong mga kaigsuonan nga mga mag-uuma sa nagkalain-laing mga lugar sa lungsod sa probinsya sa Biliran, iya kining makitan kini nato nga dunay mga training. So kay kinahanglan magini sa atong mga farmers kini nga mga trainings tungod kay sa atong panahon karon kinahanglan na nga mahibaw-an nato. Depende kana sa panahon, sa bulan ug unsay angayan nga itanom ani nga mga panahon, mga morning dili ta pataka nga panahon og tingangin. Yes. Na makahibaw na sila unsay ipatanom sa ato. So makita nato karon sa atong screen sa atong live FB broadcast nga ang mga gihimo nga mga training sa atong
kanang OPAS sa atong Provincial Agriculture Office, pinanguluhan ni Sir Brian Sinangguti, and with in coordination also sa atong Governor Gerard Roger Espina. Kaya naghatag gud siya og importansya ni ining mga pagbansay-bansay, pag-training kay based sa iyahang kanang pamaagi, dako kini ikatabang sa mga livelihood programs, livelihood sa atong mga panginabuhian sa atong mga kaigsuonang mag-uuba. So mani ang atong gihimo karon kay kinanglan unya na nasa tay mga equipment nga mga bago nga magamit karon diha, atog yung mahibawan unsaon nimo pag unsay inyong itanom labi na og timbagyo, kinahanglan magtanom ka kanang mga mugbo ra nga mga variety dili mga habog pares kanang ang mais dili na siya advisable kung timbagyo nga panahon man. So kuan gyud kinahanglan ato nang masabtan. Sir Jane, kuan yun, continuous yun ang production, pero depende sa climate. Depende ka na. Depende magita sa kuan. Depende sa climate o depende usab sa dapat dili magdungan-dungan para dili ma-oversupply. Kaya na may clustering. In terms of market, dili siya ma-oversupply. In terms of training, kaning atong Climate Smart Farm Business School, doon na sila yung mga trainings. Ang atong batanon nga governor, doon ay itukod nga PLGU run Livelihood and Skills Training Center. Ay pasabot nini mga kaigsunan kong mga biliranon, doon ay hingyap o mahataga na kinig kanang kasulbaran. Mahataga na kinig kanang katumanan. Yes, katumanan. Mahataga na katumanan. In fact, doon na nakitay mahitabo nga inspection gikan sa atong TESDA para sa accreditation na ining PLGU run Livelihood and Skills Training Center. And most probably ang ipangalan sa niini doon na natay iduso dito sa atong provincial board nga pangalan is Biliran Province Polytechnic Institute. So kining Biliran Province Polytechnic Institute mga igsuunan, usa kini sa hingyap sa atong batanon nga governor diin doon ay kini nga maong nga kanang establishment dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Mao na kini ang magdala sa mga trainings, lain-lain nga mga trainings alang sa atong mga kaigsuunan. So katong atong mga estudyante bitaw nga wala na yung mga plano. So kini nga mura ni siya og vocational school ni siya. Pwede mo naadihatanan ang mga kurso nga hangay ninyong mga in-demand karon nga mga panahon. Yes, so mga skills nga gusto sa atong mga kaigsuonan, instead nga moadto pa sila sa layo, moadto sila sa kabukgayan, dinhi na sila, pwede na sila maka angko na ang maong skills, maka eskwela din niya ng maong skills dinhi mismo sa atong probinsya, tungod niya ng pagtukod sa Biliran Province Polytechnic Institute nga usa sa mga programa, importante nga mga programa, brainchild program sa atong batanon nga Governor Gerard Roger Espina. So dili na madugay, matuman na siguro ni kay nana ato nang workout na ni sa atong grupo. Yes. So gani na anay mga initial nga inspection. So kung mahuman na siya, ato na nang siguro ma-launch na siya karon, dili pa matapos ning tuiga. Yes. Magpasalamat lang sa TESDA with Ma'am Arian Bidua sa mga initial inspections nga ilang gihimo sa assistance nga ilang gihatag sa ato aron kita accredit, and also with Provincial Director Enrico Banario ang mismo nahinabi sa atong batanon nga governor during sa among meeting na plano ni anang maong kanang skills training center, ni pasaligod siya nga mutabang siya sa atong provincial government nga matukod gyud kana nga maong eskwelahan. So we are very hopeful na ma-realize yun na
natural ma-realize na siguro ma-pull na makuha na masugda na yun na siguro mga next year. No? Yes. Mga next year. Most probably, doon na tayo target nga karong tuiga maka doon na tayo marago sa kabatch nga kung ma-accredit na within this month of November, ang usa sa atong hinyap nga magpa-graduate ang usa ka batch within this year. So, unsa ni nga batch ang primero nato nga i-train mura agri-crops production. Kini agri-crops mga kaigsunan pagpadaghan kini sa mga tanom. So, daghan mga klase sa pagpadaghan sa atong mga tanom. Doon na tayo through sa seeds, pananom og mga liso, doon na tayo marketing, doon na tayo grafting, ug uban pang mga pamaagi nga mudaghan, multiply ang atong mga pananom. Naglain-laing mga pamaagi. So, mao na ang agri-crops production. So, doon na pa tayo daghan nga mga trainings like driving, kanang animal production, poultry and swine. So atang ilan na niya mga kaigsunan. Actually, during sa atong MUA before sa dito pa ta sa munisipyo with the Biliran Province State University sa ilang extension office, daghan kaayong natabangan. In fact, may muduol ka nato na magpasalamat sila kang Gov Gerard nga sa mayor pa siya nga tuwa na sila nagtrabaho sa Cebu sa mga call centers. Doon na tayo mga training sa una about call centers. Doon na tayo mga training sa una about computer system servicing. Doon na tayo mga trainings about dressmaking, welding, uguban pang mga trainings. So ang mga graduate nito, Sir George Eli, nagpasalamat gud sila kang Gov Gerard nga gitagaan sila sa maong skills kay nakatabang kini sa ilang pagpantrabaho. Dako kay kitabang napahigayon na sila karon na sila mga maayong mga trabaho. So dako kayo nila nga pagpasalamat sa maong mga programa nga ilang natagamtaman gikan sa local government. Okay, kadaghan sa atong gikuan nga nagpa-training ta dirita sa munisipyo pa, di ba? Yes, Beb. So actually murag tulo to ka batch nga ni-graduate nato sa kanang coordination partnership of the local government unit of Naval under during the time of Gov Gerard Roger Espina and the Biliran BEPSO Extension Services. Sila kita sa una ang nagpahigayon and gitagaan sila og libreng kanang assessment. So ang nagasto sa assessment fee, ang pagbiyahe ngadto sa Kabukgayan during assessment gisagot kana ni Gov Gerard during that time. So daghan gyud ang ni nakakuha sa NC2 certificates nila. Ang uban tuwa na sa abroad. Dunay ni abroad nga usa sa ato mga massage therapist. Dunay nang abroad nga mga therapist nga tuwa na karon sa gawas. They are very thankful nga nakaga-angkon sa maong kanang skills. So kayang dako kan kayo nga nakatabang sa ila tungod kay atong mga training kasagaran in situ ka man kay pa kuan man sila dito sa Kabukgayan anya libre pa gyud ang assessment. Yes. Aside ana ang atong nail care ug atong massage after sa graduation nila, bisan kay wa pang graduation naka-income na sila, happy na sila mo graduate kay naka-income na sila kay nang manicure, ang uban nag-massage. And kupit. Hantod karon dunay mutawag sa ato mga kaigsunan nga mangayo og massage therapist, mangayo og mga manikurista kay doon naman tayo sa unay grupo nga kanang maoy mag-supply og mga manikurista og mga massage therapist sa atong mga kaigsunan nga manginahanglan. At least na tayo ma-endorso o kinsay nanginahanglan nga kung na tayo ma-recommend nga gikan sa atong mga graduates. No. So wagi ka kawanan yun. At least mapakinabangan yun. Okay, o dili mananato di mananato
open kung wala gid kinila gitan-aw na nadaan sa atong batanon nga governor sa mayor pa siya na dako gay kayo ni nga panginahanglan dako kay ning tabang sa atong mga kaigsuonan sa umaabot nga mga panahon. Yes. In fact, doon ay gipahigayon sad nga CBLM training. Kaning CBLM training, training kini para mahimo ka nga trainer, community-based trainer. So, ang atong mga graduates sa una sa munisipyo, ang mga massage therapist nato, ang atong mga graduates sa welding, uban pang mga kanang courses, ni appeal sa maong training kay puhon kung magpahigayon ng atong Biliran Province Polytechnic Institute ug mga trainings, sila ang atong i-connect. Yes. So abot-abot na lang sa atong launching no nining atong Biliran Province Polytechnic Institute. Moabot man gini. Yes. Sa atong target sa dili pa matapos ning tuiga kinahanglan ma-launch na ni nato. And we are very thankful sa kanang ideya sa initiative sa atong batanon nga governor nga mao gyud nag-initiate ini nga programa. Kay dili na ta maghuwat pa og mga QMs gikan sa TESDA at least nga kay may pundo mga atong provincial government sa mga training og sa about livelihood, so at least nga ma-utilize usab ang maong mga pundo and it will be channeled through the Biliran Province Polytechnic Institute puhon. So abangan na lang yun na to kay mo naman gani nagpa-training naman kita. So di na pon kapungan. Napopos na sad ang atong 30 minutos nga programa at angin na lang mi sa sunod na pon nga ibes kini inyong suki sa kahanginan George Mango. Sa ngalan ni Governor Gerard Roger Espina ug sa atong PIO head Attorney Ed Igano ug naa sa atong master control ang guwapa nga si Ma'am Marjoan Aguilos. Sa atong makaigsoon mga biliranon nga naminaw karon, kini inyong alagad Jean Sanjorjo, manamilit kaninyo hantod sa sunod ikayon sa Samag Gabong Takna og istasyon. Daghang salamat. Mayong udto. Kini po si Elizabeth Sana sa sunod na pong Huwebes alas 11 ngadto sa alas 11:30. Ayaw yun ang yung si Piata. Dagang kayong salamat. Dagang salamat. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Serving the